Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay maliligo tayo sa snow. Sabay kwentuhan na rin kung paano ako napadpad dito sa South Korea at paano na rin maingganyo yung mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na mag-apply dito. Dati ko na nga nabanggit na nag-apply dati ako sa sa Japan pero hindi ako natuloy. Hindi pa ako natuloy sa South Korea. Yung nagsimula ako mag-apply dito noong 2015, nag-enroll ako sa Korean language. Natatandaan ko ano pa yun laban pa ni Manny Pacquiao yun saka ni Mayweather. May 3 yata yun, 2015. Tapos nagumpisa na nga akong mag-aral ng Korean language. Tapos yung school na pinag-aaralan ko, sila na yung naggawa ng EPS account ko sa BMW dati, tapos sila na din ang nag-register. Tapos ang ginawa na lang namin noon habang nag-aaral kami, naghihintay kami ng schedule ng exam. Tapos yun na nga, habang naghihintay ng exam, nag-aaral kami ng Korean language. Tapos nagbigay na nga ng schedule ng exam ang POAA. Nag-exam kami nun yata di ko lang matandaan kung March o April 2016. Ang masaklat lang nito, yung company na pinagtatrabahunan ko biglang na tawag dito, ililipat siya ng ibang lugar, malayo na dun sa malapit sa tinitirhan ko. Sabi ko hindi na lang ako sasama, kumbaga magpapabayad na lang ako kasi talo ako sa pamasahe, sobrang layo. Kaya ayun, hindi na ako sumama. Tapos ang ginawa nila, nagpabayad na lang ako para naman kahit pa paano habang wala akong trabaho di makakapag-apply ako sa iba. Tapos ayun na nga, nag-apply ako sa iba. Tapos kasalukuyan namang malapit na nga yung exam, natanggap naman ako sa ibang company. Natanggap ko sa ibang company sa Cavite din, sa EDSA. Grabe, lakas ng snow ngayon. Ayun, nakapag-umpisa ulit ako sa trabaho. Tapos ito na nga matindi. Siyempre, bago lang ako dun sa company. Siyempre, kahit pa paano, iniiwasan ko rin na umabsent sa trabaho. Talagang hindi mo may iwasan. Ito na nga, nag-schedule na nga ng exam. Ayun. Siguro mga 2 linggo inintay namin bago namin nalaman yung result ng exam. Tapos ayun na nga, pumasa na nga ako. Tapos medical, absent na naman ako. Hanggang sa ang dami ko ng absent, natanggal na ako sa trabaho. Na-terminate ako. Dahil nga sa pag-apply ko dito sa South Korea. Ang hirap namang magpaalam lagi. Iisip ka ng dahilan kung anong dahilan ng gagawin mo. Hindi na lang ako nagpapaalam. Tapos ito na nga, dahil sa natanggal na ako, nahirapan na akong mag-apply ulit sa mga pabrika. Dahil nga overage na rin ako. Ilang taon na ako nun, 37 na yata ako nun. Tapos yun na nga, natanggal na nga ako. Ayun, ang ginawa ko,
sa ano na lang, nag-construction na lang ako, sa construction na lang ako nagtrabaho. Hanggang habang naghihintay ako ng ano, habang naghihintay ako ng employer. Pumasa ako ay 2016 April, tapos nag-employer ako ay 2017 na. Ay hindi pala, nakalis ako ay July 5, 2017. Nagka-employer pala ako ay May 30. Nagka-employer ako, tapos kasabay nun ng ano, tawag dito, contract transferred. Punta na ako ng PUA nun para pumirma ng kontrata. Pagkatapos nun, schedule na kami ng ano, ng tawag dito, yung sa PUA dati, yung tawag dito, yung ano ba tawag doon? May isang linggong parang seminar ba? Hindi ko lang matanda kung ano yung yun, schedule lang isang linggo. Tapos birthday ko pa noon, nung unang araw na pasok sa PUA ng seminar, isang linggo. Korean language, ano riyon, parang nag-review kami ng Korean language. Tapos ayun na nga, habang nandun sa PUA, nag-review kami ng Korean language. Yung sabay nagka-CCBI na din ako. Tapos ayun, dire-diretso na. Ito pa ang problema, yung pera, yung pambili ng pambili ng plane ticket. Mabuti na lang yung ninang ko, mabait. Pinahiram niya ako. Siguro nasa 20,000 yata yung hiniram ko sa kanya. Tapos yun, schedule na ng flight. Grabe. Grabe, lakas ng stove. At ayun lang muna mga kabayan, lakad-lakad na tayo. Grabe lakas. Ito nga mga kabayan, kung first time mong mag-a-apply dito sa South Korea, kailangan mo munang kumuha ng passport. Pangalawa ay gumawa ka ng e-registration sa DMW sa online. Tatlo, kailangan mong gumawa ng EPS account. Pang-apat, mag-aral ng Korean language. At habang nag-aaral kayo ng Korean language, ay iintay nyo lang ang announcement ng DMW kung kailan ang inyong exam. Ito ay ipopost ng DMW sa kanilang website kung kailan ang schedule ng inyong exam. Pang-lima, magbabayad kayo ng inyong exam. Ito ay nasa 1,200 pesos. Online din ang pagbabayad para sa exam. Pang-anim, kung kayo ay pumasa na sa exam, ay kailangan nyo nang magpa-medical. At kapag kayo ay pumasa na sa medical, ito ay ipapasa ninyo sa PUA o DMW ang result ng inyong medical exam kung kayo ay fit to work. At dito na rin mag-uumpisa ang inyong proseso para makapagtrabaho sa South Korea. Ang DMW na ang magsasabi kung ano yung mga gagawin nyo at mga kukuhanin nyong requirements bago makaalis papunta ng South Korea. Maraming salamat mga kababayan sa panonood and see you in my next video.